Dayon, belated happy birthday ngadto kang Ma'am Fe Ligorio, ang pinalangga nga kapika sa atong tapad diri nga panelist ni Konsehal Ruben Ligorio. Bibo kay dito sa Ethereum with 70th birthday, then with all the kanang banda rito, banda roon, bibo kay kurat sa si kuradang si Attorney Ruben Ligorio. Belated happy birthday po kang Yusek Matoy Barinaga. Saulog siyang adlawan sa August 4, Friday dito sa Mibang Hotel. So, nagkuradang po si Ma'am Glenda. Kita na ko ito si Edgar. Okay. Dayon, atong i-greet og maayong buntag og happy listening sa ato nang tanan nato mga viewers og listeners sa atong mga radio station, no, sa Radio Mindanao Network. Kita live streaming sa www.rmndipolog.weebly.com. Pinaagi kang Silbert Adriatico Dondoyano, ang atong IP Director. Uploaded kita sa YouTube matag simana. Click lang ninyo ang Kapihan sa Dipolog sa YouTube. Na diha tanan natong edisyon sa Kapihan sa Dipolog kauban sa itong mga bisita sa matag Domingo nga tanan. So, to God be all the glory. Thank you so much, Lord. Dahil salamat po sa nga to kang Silbert Adriatico Dondoyano. Ay, kang Expeditor Tax Ilongba. Kalang tao ko ni Bert. Awa lagi. Dayon. Nga may nagdala sa itong simultaneous broadcast sa Radio Mindanao Network, DXDR 981 AM o ingon man 94.1 IFM. Dito sa estasyon, daghang kay salamat si Danny Luod, tuwa dito si Mardy Libres, si Roger Monera o yung mga tong station manager nga si Mr. Edgar Dagumo. Dili gyud nato kalimtan nga pasalamatan ang mga personahe o manager diri sa ato ang official venue, ang Camila Hotel 1 ning Dakbayan sa Dipolog o ingon man dito Camila Hotel 2 ning Dakbayan sa Dipolog. Dahil salamat nato kang Jose Joey Buhisan. Dahil salamat nato kang Larry Bulango, Jean Alpas, Purita Aki, Randy Solidad, Nelson Badjano. O ingon man ngadto kang Natalie Corpus, kang Edmond Tunggia, o ilabi na gayod kang Mr. Gold Fabriga, ang manager sa Camila Hotel 1. Kanunay nga nag-abi-abi kanato din sa atong Kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan, pinaagi sa mainit kayo nga kape o ingon man sa atong tsa. So, di man madayon ang Kapihan sa Dipolog og wala ang atong kape og tsa. Daghan kayong salamat. O atong pasalamatan usab ang atong mga sponsors nga basahon ni Edgar, pasalamatan ni Edgar Surunda. Guys, go ahead please aron maka parayon na din kita sa unahan. Okay, thank you very much. Good morning sa pinan nato mga sukikipulinaw sa Kapihan sa Dipolog. Nag-tune in karon sa duha ka mga sibianan sa RMN Dipolog, ang DXDR 981 o 94.1 IFM. Imasab ang tuner sa atong www.rmndipolog.weebly.com sa ato nga live streaming. Atong pasalamatan itong mga sponsors nga sa kanunay nagpaluyo. Yun ang atong paniguban sa Termanon Kapihan sa Dipolog na Domingo nga tanan, alas 9 ito sa alas 11. Ang atong Vice Gobernador Presiding Officer Sangguni ang Panlalawigan, si Honorable Presiding Officer Attorney Sinin O. Angeles. Masaba si Honorable Attorney Julius Napikit at ang Presiding Officer Pro-Tempore sa Sangguni ang Panlalawigan sa Buangan del Norte. Atong pasalamatan usab si Attorney Junald Napikit, City and Notary Public City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog. Mga pasalamat usab ni Mr. Henry Chayero. Thank you now very much, Sir Henry. Tingnan si Edith. Yes, gaya ka dyan nagkahakay. Message po siya na ako siya. Dito, wa man ko makapasalubong sa imo. We'll just send something ko no for you. Expect within a month. Best regards, Henry Chanero. So, thank you so much dahil Sir Henry, no, nga imong gi abi-abi ang atong mga kaila, amiga nga niadto sa Hong Kong, naabot agahapon, silang Cynthia Cabrera, sila Lane o si Val Martinez. So, thank you so much, Sir Henry Chanero. Imo silang treat o dinner dito sa Hong Kong. God bless you. Okay. Dito sa Hong Kong. Padalaan ka tikoy ito mga sa kabulan gikan karon. Kaya nga, ato sang pasalamatan si Mr. Muhammad Desanadjo ng atong Parko 2 sa Department of Agrarian Dipondar, Santa Isabel, Dipolog City. Ang JMT Fruit Nursery and Lumberyard,
alam sa nakaliyang seedlings, barato ng presyo, nagpuligyosap sa coconut lumber, yes, barangay Lingasag, Pulangco, na Tililugan, GMB Lumber Yard, sa Galas de Polog City, palay nagdimala ni Mr. and Mrs. Porferio Necesario. Ang Janus Marketing, alam sa nakaliyang spare parts, sa Isuzu, Mazda, Hyundai, Suzuki, Gabanta. Anada, mimutan sa Quezon Avenue de Polog City, palay nagdimala ni Putak, barangay Chairman Janus Yu, matawag sa telephone number 1148. Mga pagtimbaya nga ito ni Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Kang pasalamatan sa nga ito, dugan, ang atong City Councilor sa Dakbayan sa Labigan, Honorable City Councilor Alimanlo Nagpina sa Kapihan sa Dipolog, panelist usab siya sa Kapihan sa Dipolog. Natusab kang 2nd District Congresswoman Gluna Labad-Labad sa House of Representatives nga nagpaliusap sa Kapihan sa Dipolog. Ang National Grid Corporation of Province in GCP, pinagina ni Mambet Ladaga, ang Regional Corporate Public Affairs Communication Officer sa Iligan City. Nagpahibalong hapit na ito matagamta ng kayuhan, labi na pag-abot na sa fully operation sa 138 kV line transmission project at din sa atong lalawigan. No? Babutan sa mga pahit, mga may galaong pahindog di ka ni Mambet Ladaga, ang Regional Corporate Public Affairs Communication Officer sa INGCP, Iligan City. Masada, mga nagpaludugan, nagpaluyo sa Kapihan sa Dipolog, kailangan kita sa lain na ito nga panelist na member sa Junta Provincial, si Board Member Ronilo Lee sa Sambuanga del Norte. Atong panelist usab nga niya karon dili kauban nato ang panelist Kapihan sa Dipolog, si Honorable City Councilor Attorney Ruben Ligoro sa City Council sa Dakbayan sa Dipolog. Masa pasalamatan usab nato ang atong mayor sa lungsod sa Pulangco, Mayor Evan Hopbuit Alves sa lungsod sa Pulangco. Kauban siyang Vice Mayor Alfredo, Vice Mayor Noble Alfredo Baitit, Presiding Officer sa Guniang Panlalawigan, Pulangco. Ang Petra Cement Incorporated, Lower Irasan, Lumas Sambuanga del Norte, pinaginan ni Engineer Gilbert Cruz. Masab nagpalisap kato ang Philja Credit and Lending Services Incorporated. School and office supplies, computer accessories, Inc. with free delivery kini sa minimum purchase of 500 pesos. Nga budawat sa real estate and shuttle mortgage sa ubos ng presyo. Pelja, naghatag usab og mga space for rent sa ubos lamang ng rental. Nahimutan kini sa Kalibog, Colonel General Luna, nga Dakbayan sa Dipolog, Barangay Central. Ipanayag gidibala ni Kagawad Maloni Litran sa Barangay Bara, Dipolog City. Ato imusang tibayaw na to ng atong legal counsel, legal consultant sa Kapihan sa Dipolog na si Attorney Crescencio Nunoy Chris Palpagan Jr. Pagtimbaya sa ato nga attendance checker, naglantaw ko kisay absent kisay late, si Mr. Vicente Tuanzon diya sa New Jersey, USA, hibalong siya kinsay na late, kinsay na absent. So good morning diya sa New Jersey, USA. Live streamer niya si Sir Vicente nga nikuli niya des dapitan, mohapit ka des Kapihan, so diya nagkinsay iyang nakita na nalito niya absent. Masab dugang mga pasalamat sa atong mga sponsors sa paliguban sa atong mga Kapihan sa Dipolog, ang AM Seafoods House, Barangay Bara ni atong Dakbayan sa Dipolog, ito nagdawala ni Attorney Clyde Naong, AM Seafoods House, alas labi ang mga seafoods. Masab atong pasalamatan ang atong Undersecretary sa NAPSI, si Kani Bin sa JRMSU College of Law, o kani 2nd District Congressman Yusik Attorney Rosilier Matoy Barinaga sa NAPSI. Masabdugan itong pasalamatan ang Gloria D. Dapitan sa Dakbayan sa Dapitan. Yudan, you shop sa Gloria D. Dapitan, kauban na sulod ang Fantasyland, alang sa world class yung presentation matag weekend, kauban na sa mga buto-buto sa mga fireworks o sa lamian ng mga seafood sa Dakbayan sa Dapitan, ang Dapitan Aqua Marine Park o Dampa nga inato lang restaurant. Kaya ipanag-iya gidumala ni kani Congressman Romeo Nonong Halusos. So mga pagtibaya usab ni Engineer Wondro, dyan bago na itong kaplag usab na listener, basi mahimo niya itong sponsor karong pipila ka mga adlaw, Engineer Wondro Desmabini sa Wondro Solar Power, o yan siya yung Mrs. sa Wondro Solar Power sa Mabini Street. Thank you very much and good morning. Welcome sa atong Kapihan sa Dipolog.
Thank you so much, Edgar. Ato i-acknowledge ang paghiabot diri sa ato ang panelists sa Kapihan sa Dipolog, none other than Attorney Councilor Ruben Ligorio. Good morning, sir. Salamat, Det. Ako ang anhid guru sa Kapihan kay Caruso Domingo, ma-absent ko kay adto ko sa Davao, Det. Dayon manang sila pa mamuhi ko daan nga atin karon kay bising malipakan ko surod Domingo. You're speaking of birthdays of mga abroad. Ako i-greet ay ang akong tukayo, si Atty. Robin Bayawa. Nag-celebrate po siya ang birthday. I don't know but it is July. Latest part of July, no? Atty. Robin Bayawa nga taga-share na siya dire. Oh. Dayon Gapon. Kunyara ng lokal. Dayon ako i-greet usab si Miss Yolanda Yule Alforque nga taas Canada. Yeah. Then you speak up at Hong Kong. Happy birthday sa kanto kang Miss Irene Lawas. Sa Hong Kong. Dayon si Miss Ter Nazareno, local taha. Si Miss Ter Nazareno, Jose Joy Nazareno. Akong very close friend na. Nagsuolog po siya ang birthday. O greeting usab na to kang Engineer Nico Lawas. O usab akong belated happy birthday nga to kang kumpare nako nga to Barinaga. O karon matero gahapon ba to? Murag kahapon. Murag karon ang birthday ni Atty. John Salatanre. Gahapon ba to? 5? Oh, former board member ni si John Salatanre. Dayon, mag-birthday na siya muli siya rin. I think he has a case tomorrow. Diri sa kita mi diri. Usab ako sa ibalo no before we anak ko microphone ang mausa dito. Karong August 26 to 7, adunay ipahigayon nga Integrated Bar of the Philippines Zamboanga del Norte chapter. Sponsor kini og Olympics, no? Sports fest sa mga abogado. Invited ang taga Sikihor, Bohol, Negros, Misamis Ok, Sambasulta, Zamboanga City, Suluan, Tawi-Tawi, Sambasulta sila chapter. IBP chapter na sila. Dayon ang Sibugay, ang Zamboanga del Sur, ang Pagadian, Lanao, Misamis, no? Magtapok-tapok, magkitigi, no? Sa paunan sa Busog, karong August 25, 26, 27. Oh, and then kaya lang dula ning kan God. Bowling, volleyball, basketball, badminton, tennis, lawn tennis, table tennis, chess, beach volleyball mahimo, shooting competition o dart pagyot nya golf podo dayon naapoy kon sa pagabi sa among sport golf pero na golf gituod yun ay golf des na cup no sige na gidulaan ko ay good morning ta ito kadto kang former congressman Leonel Halosos. Salamat sa iyang pag sanong sa among hangyo ako na imo dulag golf padulaon pamilya siya ang golf nga sa tawag na salamat kay Kong, no? Og kang Mayor Nini Halosos diya sa dapitan, og si BC og si mga konsehalis nga misanong sa IBP nga ato ipahigayon ang IBP Sports Fest na kasapitan. Ug naapod sa Dipolog. Pero ang binyo dito gyud kamo, sila may ang dakban sa dapitan mamoy mo sponsor sa paniud to sa mga abogado magdula, no? O salamat daan Mayor Nini Halosos o sa mga konsehalis o si BC, si Atty. Robin Cad. Salamat kayo sa inyong pagsanong sa hangyo sa IBP Zamboanga del Norte chapter. O dayon among hangyo sa tuod nga katong mga napasaron kana may uban po nagmonitor sa ato det sa mga abogado nga sa gawas usab pwede maka direksyon mo tawag sa among presidente
pag ang reservation sa mga pension houses, dire mga hotels sa inyo niya pag-istaran sa panahon sa atong sports space, no? So, paabotong na mo, salamat o maimuntag pakiguban ka na mo sa duha ka takong oras o takna sa among Tulumanon ang kapihan sa Dipolo. Thank you. Okay, thank you so much, no, Attorney Ruben Ligorio, atong panelist sa Kapihan sa Dipolog. Dayon, ako i-greet lang si Wilma Bulahan kay wala na kuno siya makaari, no. Then ato i-acknowledge siri ang atong mga bisita karong buntaga gikan sa Provincial Health Office o sa Department of Health. First and foremost, we would like to acknowledge Ma'am Elena De Arol sa Provincial Health Office. Good morning, ma'am, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Okay, good morning sa tanan, sir. Attorney, good morning, Ma'am Edith. So, ato po yung ma-ikit ang ato ang mga taga-subaybay, atong taga-sunod sa ato ang kapihan sa Dipolog. Good morning, may pangpangapi na itong tanan. So, I'm handling adolescent youth and family planning program sa among office sa Provincial Health Office. Thank you so much. Kauban sa niya si Mr. Lester Abog sa Department of Health of Provincial Health Office. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning, ma'am. Good morning, Konsehal. Good morning, sir. Ako si Lester, no? I'm handling National Tuberculosis Control Program sa PHO. Okay, so now we are celebrating Lang Month celebration o Family Planning Month celebration aside from other issues, no, nga ato mahisgutan every now and then karong Domingo ha, karong butaga sa ato ang ilabi na sa kaning sakto man ni ang kuan sakto nga issues, no, nga atong i-tackle kay kada adlaw importante kayo nga ato yung atimanon ang ato ang panglawas kay mora man ni atong health is wealth, no, mora man ni atong kayamanan jud ug mahimo. So katong mahilig kayo mukaon diha og mga preservatives aw kanang food nga na mga preservatives, dayon katong tuwa mahilig kayo mukaog mga tambok, mahilig kayo mukaog mga karne rapuros, wala yung mga gulay, wala mga isda, mga presko nga mga prutas ana. So syempre magdaot jud, no, and then katong murag pugon nga mabulot-bulot sa mga sigarilyo sa wa nay baga dayon makuha na dayon wa nay baga. Ganun talawon mo mo dit. Wala mo. Alala sa Sino ba? Pasiprat ng kanamo natin pag yung tambok natin. Local stalking. Dili man ka mabitaw ako gidedicate bitaw para naman to sa mga naminaw nato sa tong Kapihan sa Dipolog kay kami ang mahal pagkasakit ngayon, di ba? Kaliman biya ka pila na ang pansyon, pila ang lungon, dayon magpainit pa mata gabi ingatanan nya kayo wala kay painit gamay raman pud ang manabak, di ba? So nya karon kay uso magkaron tukhang di daghang kayo sa ngatanan ang magkuan magbigilay o na mana parehasa nahitabo sa usami o nawala patis. So atong mga bisita karong butaga atong hisgutan Ma'am Elena, what's it all about kanang sa imo ang program? Okay, ma'am. Ang kami sa adolescent youth usa nga issue nga atong nakita karon mao ang teenage pregnancy. So daghan kay tao kaso dili lang ni siya sa the whole kuan gid siya, ma'am, sa Buanga Peninsula labi na gid sa tuwa sa Dipolog City or sa Buanga Peninsula or sa Buanga del Norte. Yes, katong naka-attend tag press con sa Department of Health, we were informed na high kayo ang ato ang incidence diri sa teenage pregnancy sa Zamboanga del Norte within, no, Zamboanga Peninsula. Then doon na to'y dito nakalista nga mga walang ko sa akong Kodigo Penal na dito nakalista ang pila ka bok murag highest ng Dipolog City, no? Yes, ma'am. Kay ato dayon Sindangan, dayon doon ay sa tuuban nga mga municipalities. Yes, please. Yes, ma'am. Dipolog kay ang ato gud ni ma'am ang katong tag-as kay population, so daghan po kay incidence sa ato ang kuan teenage pregnancy. Sindangan na po siya. Ma'am, you are talking about teenage pregnancy. I remember medyo idaran kita, no? Sa amo panahon sa una, hilang makaila makakita o kadungutan nga inaburos. As a matter of fact, sa una, dahil na maburos nga, dili ka, warag gumot na kayo ba? Yung
ipakasama yun, bara man o di man gid ordinary ng kanana ang kuan di man gid bara og sila pa popular ng pregnancy. Pero karon bara tingnan nila ordinary rin ang pregnancy. Can you tell us, ma'am, kung saan kayo ng factors nga naman ka, gawas na nga obital papilited ha, pero nga naman yun nga naamagyodag ang magkaroon ang teenage pregnancy. Kung saan may sa mga hinungdan o causes na yun nga, parang ordinaryo naman yung boss karon. Okay, attorney. Mao di kasagaran nga atong nakita, no, nga karon mga kabatanunan usahay di man to ikalikayan nga ganahan na gid sila nga kanang mato grupo-grupo maglaglaag no kanang pressure siya sa ilang mga kauban dili to kalikan may na sila dili ka in sa group kung dili ka mutabako dili ka in sa group kung dili ka miinom once sila hubog na usually na engage in sex mo ni kasagaran na hitabo din sunod kulang sila or lack of education or information regarding sa kanang bodily changes gana ko mga youth na naghang mga kausaban sa lawas not only sa physical usahay ka ng mga psychological no wala sila kabalo nga ano sa sila makapapuros kay one time during sa mong lecture nga ng tana ko ano sa jud mo nahimong fertile o ano sa fertile ang lalaki na pwedeng tubag na ko nga babae ma'am during sa kuan ma'am during sa ganang after gituli so which is wrong. So, daghang mga information nga kulang pa ang atong kabatanunan karon. So, another reason, usahay ang mga ginikanan medyo lax ra. Kulang sila og kanang bitang parental guidance, mo gi-allow nilang ilang kabatanunan nga maglaag-laag. Usahay dili na gani sila kabalo oy wala man dining uli kadlaw na or kadlaw na uli. So, usahay lax kayo ang ubang ginikanan, no? Dan ikado another food na apoy kaning media nato no kani ato ang mga Facebook kay talag sa bata ron nga di kabalo mo computer no nainaan mga salida sa TV asa kanang internet usay makakuha na sila kanang mga board no usapo na siya sa issue nga kuan jud kay na karon kasagaran mao na nahitabo sa to ang mga kabatanunan. Okay, before we proceed, ato na unang acknowledge ang paghiabot diri sa bisita gihapon nato sa atong kapihan sa Dipolog for the very first time and hopefully not the last time. Ang ato ang kailaman taani gikan sa panahon pa ni Lady sa Siliman University, si Ma'am Evelyn Luna, ang Dean sa College of Nursing sa Andres Bonifacio College. Good morning, Ma'am, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Morning, it's good to be here. Thank you. Okay, siya, no brief kaya. Greetings. Good morning sa panelist, si Sir Robert Pinsoy. Yes, good morning sa atong mga suhit paminaw, sa atong Diyos karong butaga nga maghiskot kabayan sa mga panglawas, labi na gyud sa atong baga, no? Health sa lungs o sa TB program o sa anti-smoking. O uban pang issues nga related niini. Good morning ka na tanan. Okay, Edgar. Okay. Namurag teenage pregnancy pa teenage very, very interesting topic. Okay, ma'am, thank you. But, I don't know kung you have heard these words gikan sa itong pipila ka mga kabataan karon. I don't know, it's a mic sitting or it's a joke. But so many times ako nakadungog kalamitan mga babae, mga anak. Kaya bang ilang they're not all, no? There are some who are saying mga babae. Mas maayaran na anak kaysa bahala na ni anak, basta bahala gulay banap sa kinay anak. Which is para nako, that's very critical kung mo ingon sila nila kay mo it's a sort of a mind setting diya sa ilang kwando, labi na sa mga kababainan na nagkakalagan naman kung nakadungugunan na I don't know, it's a joke nila, pero I don't know, how will you react to this kay murag ang nakita natubudan ni mga kabatanunan man mostly ang nag-ingon aning mga words More on moral values, no? Yes, ma'am. Okay, so usa sa siguro atong bantayan or atong itanong atong i-advise sa atong mga kabatanunan nga at ilang i-value or value formation about sex kay dili lang na nagdula-dula no ang kinabuhi sa namay tao usahay ang tabuan ng mga bata o daghang anak ilan ang mababayaan kay ngano naburo sila nga dili pa sila buhon sa ilang pagka-dalaga o pagkaulitaw ang resulta na nababayaan nila ang mga bata, ilang anak. So, dapat siguro value sa atong ikuan. So, magikan siguro na sa ito ang pamilya.
sa family na siya ginikanan. Yes, Ma'am, gabi ko gabi timpla. attorney and then si Ma'am Ay, Belinda. in line sa pangutang sa alinghuna ni Edgar, na ganing granas mga babae ni ko na alam sulay ko madirhot. Pero I believe we are focusing not karanaan sa kanang yung nga magpabulsa ko kay experience ko ng bata. Pero sa mga dagko-dagko naman na sa mga matured na. Pero we are concerned about pregnancy that occurs sa kabataan. Kay ubaga high school pa, no, pagod kayo buot gani mga virus na. Ang ato diha ma'am, ang akong ipuputana na is it really necessary nga ang sex education should be taught or sa eskwelahan? Kaya kini ko na eskwela ginaw ko ang sa kapare, so pati ginaw ang simbahan. Dili ko na itudlo na kay mas mo lambo mo sprout ni mga pregnancy kay mabaw naman ang mga bahay, mga matanunan ang saon nga dili sa maboros o sa hipyat boros ug na ay sex education. What do you think? Is it really necessary nga ang atong eskwelahan kay naam gyud na ang formation sa atong kabataan isugod mo na sa eskwelahan? Ay ka nga itudlo gyud usa sa mga subject ang sex education? Okay. Tubago na ni Ma'am Elena and din si Ma'am Evelyn Luna kay kabalo ni bahin ani nga topic, no? Sige daw. Okay, sir. Attorney, thank you. Siguro sa akong alang kabahin, no, importante yung kayo makabalo sila. Dili man ni siya, ang ato lang is paglikay, kay wata kabalo, kanang mga batanon, alahi di sila o mga mentalidad. Pataka lang, wala sila gano'n sa future. No, kung sana may tabo nila, wala sa kabalo sa consequences. Yes, kuila pa sila, usa may tabo sa ilaha, not only sa ilang future, kundi sa ilang physical sa health aspect. Dili pa ngayon sila maburos, tungod ang ilang reproductive system not fully developed. So ang resulta na magdoon sila sa komplikasyon. So asa man ka sa complication or daghang aspect sir na atong siyang tanawon kung siya maburos, gyud siya nga bata pa. Okay, Ma'am Evelyn Luna, will you share your thoughts with us? Yes, attorney, siguro atong hinumduman ba nga kaning values formation should begin at home. No? As the child relates with the parents, no, makita niya nga ang relasyon sa papa ug mama healthy ba, no? Loving pero dili hilas. Kaning gitawag magug sex education, kung makita na sa bata, dili lang na siya teaching the child about sexual organs, no, and what happens when the sexual organs get in contact. Usala na siya kagamay nga aspeto sa sex education. Di na magud malikayan nga karon, as what has been mentioned earlier, daghang information makuha left and right, even sa internet. And ako, I am teacher, I keep reminding my students, not everything that you see on the internet is accurate or eksakto. So, sex education, gitulo sa eskwelahan, pero in the proper perspective. Dili man na siya nga, mo direksyonin ka sa sexual intercourse, no? Even sa elementary school, ginatudluan na sila parts of the body para mawala ng malisya. No? Anya, healthy ba ang pagtanaw ani nga mga parts? And then slowly, katong ingon ni ma'am nga, dili pa man gud mature ang reproductive system sa babayi, makasabot siya nga, I have to wait for the proper time. So, siguro, ang ato lang i-strengthen ani, ang approach o strategy, pagtudlo sa mga maestra sa kabataan nato. No nga, pahamutang ba siya? Dili nga, pinakalit nga, ingon ana lang dayon, dili. Na ay framework. No? So, makita din nga, kanyang sexual intercourse, kung tanawon ko nato, balikan nato sa Biblia, no? Which is the book of all books, is a gift from God. But, in the context, himuon siya in the context of marriage, which is exclusive relationship between a man and a wife. So, kung wala pa kaana nga relationship, abstinence, no? And daghan nato, nakahimo man. I for one, no? I'm proud to say that, no? I'm celibate. Of course, daghang mga factors that come into play, no? Maturity sa individual, ang iyahang moral values,
Pero kanang pasabto nato atong mga batan-on nga there is a proper place and a proper time para walay guilt, no, walay fear nga og mamapdos mo unsa man dayon. And the body physically is ready, kay mature naman, no, kay kung ato ginang tan-awon, no, kanang mga obstetricians, daghan gyud na sila ikasulti ana nga daghang mga probability na dili lang ka possibility sa mga komplikasyon kung ang usa ka babayi nga gaedad pag 15, 16 mamabdos na, no, so maglisod pagpanganak dayon. Of course, no, kana sa physical pala na, unsa na lang sa mental, unsa pa lang sa emotional, kay di man gid siya ready, no? And then of course, it affects a lot of people. Oh, ang financial pa, kay kinsa man niya dayon mo sagop aning bata, kinsa may mo sustenan ani sa iyang mga panginahanglanon. So, dili na nato malikayan nga atong itudlo ang sex education but in the proper context. Nga naa jay framework nga dinha na siya ipasulod. Aron ang ato mga, remember there's an adage, no, in English that says to be forewarned is to be forearmed. No, kung kita nakahibalo na di ang individual na mooy mohimo og mga restrictions sa iyang kaugalingon. Ang nakadaot lang kayo atong mga batan-on mo na studies have shown nga kaning atong frontal lobe na amang dinhi ang katong mga very important decision making skills kana atong critical thinking skills. Di kuno na siya mo mature not until we reach the age of 25. So, can you imagine daghang kay mga batan-on ang hagbong ani, no, nga kanang adolescent, this is also the age nga ang batan-on gusto mo experiment. So, gusto mo explore. Oo. So, in all aspects of life, naunya na siya maganahan, plus pressure pa sa mga batan-on nga friends nga, sige na, ang saman ka, di ka kahibalo, sa mga kakalawan ka, all these mga kantiyaw, no? And if the child is not strong, I would say, in the inner person, and I would definitely say nga sa spiritual magud na sa iya magud ng moral values na nakita na unta dito sa panimalay, na tun-an na sa panimalay, kung dili na siya strong, ma-fall gyud ang bata. No, so mo na karon statistically, and it's very alarming. In the whole of Asia and the Pacific, Philippines may number 1 sa pinakadaghan nga teenage pregnant girls. No, so what are we doing about this? No, so dili lang ang educational sector ang mo-address ni ini, no? So kuan na gyud ni hinugpong nga kusog ug hinugpong nga panaghiusag gyud sa panimalay, home, church, na even sa atong politics, no, nga tagaag pagtagad ba in school na may policy, no, nga no public display of affection. Kaya nga naman PDA, kaya nga naman ang mga batan-on man good is the time nga gusto sila ma-experiment, is also the time nga ang mga hormones gyud are oozing, so attraction for the opposite sex and maybe even of similar sex, no? So kanang touch very kay na kakuryente kayo na, no? So gamay lang na siya nga kuan reminder nga, okay, kung ganahan ka, sige lang, okay, get to know the person. Kana ba inana ba? Siguro sa mga ginikanan pod, dili dayon tanga, no, dili po dayon, no, explore pod usa po'y feeling sa batan-on. Learn to listen pod, and siguro spending quality time with your young people, no? Kay karon magud parents are busy earning a living. So, pag-abot sa balay, wala may maistorya kung naay urgent nga need ang bata. Asa man siya mo ato sa iyang friends. Unsa po'y advice sa friends ka kaedad na po niya, wa po'y experience. Pare-pareho ra sila thinking. So, mauna dahil nga group dating ko no. And then sometimes, kung kanang group dating nahitabo sa lugar nga awaa, very conducive, na ay mga milagro nga mahitabo. Oo, that dugangan pag alcohol. Na? And we know that alcohol, okay, kada pag yung drug. Actually, alcohol is also classified as a drug, no? Kuan man good. A little amount of alcohol, ang individual mo loosen up, no? Kanang, batan, kuan kayo ang kanang polo shirt, sirado kayo, init man ba? Di paluag-luag na, no? So, and gradually, you lose your inhibitions. No? Kanang pang murag, di na ka maulaw. Ang ulawon, uy, tabian naman, uy, mukanta naman, uy, musayaw naman, no? Inana, no? Niya. Plus, abiba pa sa mga friends, dako, setting the place for young people to fall good and to do something nga dili pa unta ngayang buhaton. No, so
Dili gid siya sayon nga problema. No? Oh, it's really a big problem. And I'm glad na we're discussing this. Hopefully pud kato naminaw sa kahanginan. Yes, No, mabatan-on, magulang, no, kanang mga ginikanan paminaw jud ni no kay I'm sure na agoy mga bililhon o mga sabi ni Zaya pa bulawan ng mga panghunahon ang ato makutlo dinhi. Salamat. Thank you so much, Ma'am Evelyn, no? Very well said, no? Hinaapot ta nga atong naminaw ko mga kabataan, magtamod, no? Sa istorya. Reminder na nato ba, usag-usa. Yes, Edgar? Okay, ma'am. Thank you kayo. Nindot kitong gingon nila ngayon nga, kini tumugtang nga magsugod yun ta sa panimalay, no? Sabi na sa mga ginikan. Ma'am, kining taas nga rate na to, teenage pregnancy, asa ba ning particular walk of life sa community? Asa ba ni sila nga gigikan ni mga bata unsa bay kuan ani niya? Kaya ron nagbawa na to kay basi pug kini naputan sa tong mga dili kay mga less educated nga mga parents. So tingali divert na to instead of the children nga nag-eskwela tong tudon ang mga ginikanan. Yung po daron matudluan na pag-aila mga anak at home. Oh, asa dapit ang Asa madapit prevalence? sila, To ba itong mga kabukiran? Kabukiran, Bayunan? suot na urban. Oo, nga wala kayo. Busy sa mga activities, then wala yung mga eskwela. Asa man dapit yun, ma'am? Si Ma'am Elena Daro. Okay, Then sir. si Ma'am Evelyn Dayo. Makita na to nino dahil kay tag incidents labi na dahil sa syudad na ara gyapon mi tabo kay dahil kalingawan diri sa syudad o na kada sila malingaw to sa mga asang mga kalingawan matong mga nightlife to sa bukid na ara gyapon na sir nagyapon na natabo usually kato mga naa sa poverty line nga mga pamilya nga IPs nga ang gusto nila kanang wala pa gamit sila kahuman o elementary or naa pa sa 12, 13 paundahon nag-eskwela. Then ang ilang anak na sa mga 8. So lisod kay na pagpapakaon. So ang ilang gusto usahay mga paniyoon na lang kung pwede mo niya nalang sa iyo para makuha ng ilang panggastos. Muna ako na obserbahan sa pagkakaroon. Ma'am Evelyn. And then, paliw daw explain po Ma'am Evelyn. Kaya na may sa culture po sa itong IPs nga naas ay age nga kinahanglan magminyo na no minyo na diba 15 years old I don't know please explain daw. I remember katong nag-serve pa ko sa kabukiran nato diri sa Mindanao na I was a nurse missionary. Kung ana sila kanang gibuya maguna sila maski gamay pa. So I remember one incident. I was in a part of South Cotabato sa specifically part sa Lake Cebu di pa na siya lungsod kani adto. Tingali mi nagubot ang mga bata sa elementary school ngadto sa clinic. Ano nangyayari? Kasi we spoke to them in Tagalog, no? Kay we were just learning the language. Then ingon sila, "Ma'am, nandito kasi yung asawa ni Danilo. Danilo was a grade 5 pupil. So 6, 7, 8, mga 9, 10 siya, no? 11. Kinsa man iyang asawa? Agoy ag among pasyente nga 5 years old man di ay. So kanang ama traditionally manggod sa some of our cultural atong indigenous peoples rather, gibuya na sila sa gamay pa. So, at a certain age, kung abot na tong age of puberty, pwede na mag-ipon. So, makadugang po na siya ng teenage pregnancy, no? So, ang atong mga health staff nga nasa kabukiran, daghan pa yung trabaho nga. Buhaton, okay. Kung ano ba ni kanang you are confronting a value nga cherished pod, no? Kay maunam gud na nya naarabag o part na sa kultura nya naarabag gud tay batasan nga mao na gud ni ato na andan nahimo naman lagi sige ra gihapon nga namang imong usbon nga maayo raman siya resulta. So kani nga panguna-una ba tinghalan tingali atong lantawon pag-usab, no? Let's take another look ug atong i-challenge, no? Og atong yung examinon bitaw ang ako lang pong nabantayan nato mga Pilipino dili man gud ta reflective thinkers, no? We are more reactionary. Kung naay sitwasyon mo, react dayon ta. No, rather than muna na tag nganong ingon ani man unsa man kay mga implikasyon kung dili ni buhaton or buhaton ni nako, no? Mao po nay usa siguro ka weakness sa atong kultura. Pero I think it's high time na we teach also our young people baka na bitang huna-huna sa makadaghan sa dili padayon mo bubuhat og unsa man gani. No, kanang principle of kanang delayed ako in school I teach my students kanibang principle ba of delayed gratification ba, no?
i-delay nimo imo sang awahin ng gratification o kay panalitan na pa man kay goal unsa may imong goal ngano ni eskwela man ka para ka mahimong professional ngano man para sa umalabot no naarapod imong kaugmaon komportable rapod no imong pamilya naarapod unya dili bitaw mga uyamot gyud. So kung mo na imong goal sige gyud na untang i-remind imong kaugalingon ay kani gusto ko ani apan if I do this unsa man yung resulta unsa may consequence kay naa man yung consequence sa tanan natong gibuhat no decisions that we make. So kana unta ba nga gali ato mga batan-on ato yung engage bitaw no galing kay usahay magud murag lahi na ilang world lahi na pud atong world wala na nagkaabot ang atong mo na gitawag og generational gap no nya usahay kapuyat na maminaw nila ilang music lahi na kaayo Then lack of communication karon kay nasa budget na sige. Unya wala sila True. communication jud nga sakto. Attorney Ligorio. Nuwan man si karon si Bert, no? Ako lang ba nga, dili ka man nga, parte po ang guilty, pare delikto po ang government itself for its lukewarm attitude sa pag-impose mga balaod. Panulitan. Kining mga pagdili sa mga batanoon nga manggawas mga gabi. You will notice nga kanang sahay muli bigyan mag-conference mga clock to o'clock mga ang conference. Makita nimo mga bata nga gikan sa briskuhan na diha no manggawas mga bata pa kay hubog na uban. Mga talong pa kayo. Tingali mga murag high school o elementary pa uban gani. So, ang magano, I don't know, kay naamagad dito sa ato, daong ito gipasa gaya sa una nga, ordinansa nga, protection for minor, pero naamagad yung ang mga minor, ikinahalan, i-curfew, pero mo lagi po nga, dili man i-implement. Kung i-strict to punta, no, kung pag-implement sa ato mga balaod, parang okay naman ta tingali, nga dili ka ay mudahan. Kaya makausal sa dahanan ani ma'am tingali kanini ang pagtuloy sa atong batanon pag-anak sa mga gabi bitaw sa mga kalingawan. Makita ko na to inom ni disco. Dayon nagkantag balaod anak nga gipasar pero wala man implement strictly. Murag sa akong parte ay ang i-government no, anak sa gobyerno pero murag guilty po tingali ka ang gobyerno ani sa iyang lukewarm attitude sa pag-implement sa mga balaod nga iyang ipanday. Dili sa ato naaman tayo protection of minor nga kani si Councilor Reyes man ang mamahali ini pero wa man ma-implement nakita mga nato nga naagi hapon kaha nga usap po niya sa mga kita po sa mga diskuhan nga atong i-impose ang pag-implementar sa maong kuan sa maong balaod wala pa kita niya ang mga kuan wala pa kita ang mga establishment kaha tingali no. Pero sa ako lagi no, partly na blame ini ang gobyerno, sa kauluhan makita na to. Walay corpus mga minors kasi gyapon gagawas-gawas gyapon. Then nakita to kapundok o ba nag-date sa lugar. Diha tala mismo I think kung may kay sa inyong party ma'am nga naa mo sa hintungdan nga office. What can you recommend to this? Parang mahibaw ang sa ato mga congressman, sa ato mga magbabalaod nga unsa mo ang buhato nato nga ug may mo maibha na to magamya na to ang resulta ba nining mahitabo karon sa atong kabatan-unan. Okay, si Mr. Lester Abog ang mo tubag ana and then si Silbert Adriatico Duduyano na ipangutana gikan sa religious sector. Thank you kay konsehal no. Katong ba kabahin sa imong ingon konsehal nga dako nga parte sa gobyerno nga mo hinungdan nga nung nakaingon ani no. Na ako nabasa nga article nga dito daw sa Davao City sa dili pa mayor si karon Presidente Rodrigo Duterte ang ilang teenage pregnancy mosaka og 20%. Teenage pregnancy. Sa pag-impusar niya og curfew sa mga kabatan-unan in just 3 years niusos na og 2%. So makita nato dito nga dako kayo og katabang ang kanang curfew sa mga kabatan-unan karon. Oo. Kaya naman tayo mura o sumbanan dito sa Ilaa, sa Davao City. O hopefully, unta, din sa ato, ingon panimo konsihan nga naa naman tayo balaod nga ingon ana, nga curfew, ato dyan nang i-implement, full implementation dyan na siya. Kaya para, dili lang makatabang sa atong kabatan-unan, makatabang po na sa ginikanan. Kaya sa ingon kanina, dako siya kayo o problema, inig maburos ang bata kay
ang tunon ko po na sa ginikanan dayon. By Tuesday, ako iuting kay din sa among konseho. Privilege. Dahil ini ang atong, di na kinahanglan ato ka na may blaod, na nabay approve naman, nagpamahan ni Mayor Oy, pero wala may implementar bitaw. Kining corpus mga mayros, sa gina, makita na to, mga awat, lagbit, mga bata, man yung mga bandal sa to, mga bata, kabata na una ni, kanang gawas bitaw before, after sa panihapon, gawas na sila, uli na alas 2, sila buntagan ganit. So I think it is unique up to call na ayon din nga ato ning i-implement ko tingali istrikto ka wa pa may nationwide nga implementation ni ini tingali pero tingali sa ato din sa syudad usa ni atong ako ni uting kayon ma'am kay pero natandog ko sa inyo nga ang Pilipinas number 1 karon sa teenage pregnancy. Pero tingali na usa ni tingali gini usa ni o say kini ni ang And Bacolod City, number 1 sa Zamboanga Peninsula. oh my god. Okay. Naku ipaapas Yes, ana. Ma'am Madeline Luna. Thank you. Kani pong na maputoy balaod nga gibawal ang magbaligya og ilimnon nga makahubog sa mga batanon. Pero dili gihapon, wala gihapon na gikuan, gi-impose, no? So usapod ni siya. Oo, kay bawal man unta ng mga minors baligyaan o ilimnon nga makahubog, pero mauna pod ni ang mga negosyante siguro mo turn a blind eye, no? Dili na paingon ana kay para ang ilan ang yunahon na ang gay, no? So kanina pod. Na naman din sa Dipolog, na may ordinansa na ini. Wala Naagay. ang implementation lagi. Pero ang nakapait ini nga wala gi strict implementation ini mga butana. Daghang we have passed nasa atong sanggunian. Daghang mga ordinansa nga na-pass nato nga wa gyud ma-implementar strictly. Usa gani ini to akong gi-amindahan nga kuan kaning mga iro bitaw nga kanang iro nga dili ko buhian sos karo na sa amo usahay mag-high blood ko kay magabi na big palit ko gukdong ka mga irong buhian lang mga iro mo na yung sa kabutang bitaw nga daghan bitaw kayo nga I think by Tuesday ako rin uting kayo bitaw ang mga ordinansa nga nganong wala na may strictly implemented sa atong kagamhanan nga og ingon ka sa number 1 ang Dipolog sa Yes. usani According to statistics sa DOH. atong mayor na minaw mo na si Mayor Dixie ning atong kapihan sa Dipolog ug ubang mga konsyales. I think by Tuesday ato ni murag bungkag ta ni istorya nga ang Dipolog ginoomoy iting grabe Number na ni. Number 1. Thank you. Yes. Before ni Silbert, aritan sa ni Sir Lister, no? Konsel na pa joy para makashock ko no. Kay kayo dito nga ang Pilipinas na mo nag-una karon sa teenage pregnancy sa Asia Pacific. Dili lang jud kana nag-una pod ang Pilipinas sa HIV case sa Asia Pacific. Number 1 pod siya. Layo kayong biya ang number 2. Yes. Tinood Sa HIV nakuha na siya sa pakighilawas pod. Oo. Wala So, po na siya. duha na gid ato problema, ang HIV o ang teenage pregnancy. Pangutana gid ka ni Silbert, Adriatico, Duduyano. Sarap kay murag nakulbaan ko. Actually, nga ako'y programa sa radyo pero naglibog ko anong ikulbaan ko. Okay, yan siya. Nakita na ko nga ang moral, murag a sort of question ba ni or murag tampo lang siguro po nasa sa religious sector ba no? Akong nakita nga medyo na weak manggod ang moral stability sa pamilya. Kay ang demonyo nagtuo ko nga nangita siya paagi kung saan pag weekend ang moral stability sa pamilya. Niya nakita nako nga ang primary responsible yun ani kining teacher sa morality, meaning church. Ingon si St. Paul sa 1 Timothy 3:15 nga the church is the pillar and foundation of truth, meaning ang truth about this mga hinaning butang iswito ang church ani. Kaya ang church mo man gyud manudlo about morality, but ang problema naigo ang church sa pagipos demonyo. Iyang igon ang credibility sa church. Credibility. Medyo na weaken ang credibility sa church sa pagtudlo. Kay una, mismo ang church na ay mga immorality sa kay na ay mga nasa clergy board nga medyo ma-out og dungog. So, ma-weaken ang trust sa mga tao. Di taminaw ng simbahan kay ang church gani. Na may mga pari gani po nga sa lawayon.
So, mo na medyo nakaigo gid ang demonyo sa teaching authority nga naa simbahan. Mo bitaw, I choose to be a faith defender. Kay gitun-an ako ang teaching sa church kay wala masabti mo nang nuwikin ang iyang credibility. Mo nang I choose to be a faith defender kay motabang ko sa simbahan nga masabtan siya nga ma-maintain gyud nga ang church mo gyud hari aning pagpanudlo about morality. So mao ni siya nga hinaot unta mga hinikanan o nakadungog karon nga atong ayuhon pagpaklaro ang atong church kay siya mo'y responsibilidad sa pagpanudlo about morality kay nakita na ko na weekend yun ang morality sa pamilya ang mga ginikanan mao nang nawala ang honor dili kay paminaw ng simbahan. Ako magong nabasa ko ng document sa simbahan ma'am about aning mga butanga pagka nindot kayo ang teaching sa simbahan mahitungod aning pagpahiluna gyud sa kaminyoon tanan kanang dili gyud dapat nang mo engage tag sex before sa marriage kanang katong gisgutan ni ma'am kanina inana wala ma-proper because nawala ang credibility sa simbahan di na siya paminahon nya anang tuko demonyo mo yagi ana so mo na nga mangita tagpagi nga mobalik ang credibility sa simbahan para paminahon siya kana lang daghang salamat. Okay, thank you so much, Silbert, no. Ato ni before ka attorney, no, nga well represented ang ato ang grupo karon. We have the academe from Ma'am Evelyn Luna, we have from the government, no, sa HERF, DOH, Mr. Lester Abog, and of course si Ma'am Elena Darol, and we have the government of laws, na si City Councilor Ruben Ligorio, we have from the religious sector na si Silbert Adriatico Duduyano, and of course from the media, no. So, muna nang well represented ang ato ang grupo karong butaga sa atong discussion. Silbert Ligorio. Ako lang i-komentaryo. Isa tungtong kang Silbert gingon nga sa ang simbahan karon it is being invaded by ano. Pero the church itself is a church nga bisag pag pinana siya bet no Stand yun na siya. mo stand gina siya ako no galing na may mga pipila ka mga mga sadya mga clerics diha nga clergy diha nga medyo nahaso pa pero iyaham na iyang sayop na pero the church is there. Akong punto mo ni the church will continue its mission and the government also will continue its mission to protect the ano wala kita nga the church and the government should go in hand ano yung pagsuban ng problema karon. Kada ko ba kayo kaulawan na to nga sa ato lang sa dilat ng ubang mga syudad dipulog ginong yato ng binuwan ng dipulog Na konsehal ba ka diri? pero ako nagtuwa mo dito ko nga kung i-impose kining ang kaning i-impose kining mga kinibitawang istikto sa implementation sa curfew. Pero di maos-os gini tingali. Kay di naman na mga kining mga batalon di naman ni pagminggol sa mga kapatalunan sa gawas, no? Mga gabi ana. I think we have to wala gina to go hand in hand kining pasuban ini. The government should do its part of sa inyo diha, no? Kung nag-iyon ako Bert nga the church is there. Mayo ayos to hear the mass sa mga mga wali okay man. Wala man sa dilo nang sibat na Nangasalaag sa dalan. Sa dilo na sila kay ano man pero the church is there. Ikaw kay pwede pagpadayon gud pag dipinsa sa atong pagtuo. Okay, magigala ang atong pare. Wala ni gender. Si Ma'am Evelyn Luna. Amo to ba kami ang pare na to nga wa mo dayon. Si Robert Pinsoy. Ma'am Evelyn Luna, please. Dugangan natin to, attorney, no? Magpadayon, pero aktong dugangan og kuan adjectives with all diligence and sincerity. No? Kay, posible Dili nga skugon. Oo, dili nga Ano ka na. na, May ay nasusugod, sustainability. pagkainahinay na, wala na, kapoy na, wala na Ay po. sustainability. Oo. Okay, Sir Robert Pinsoy, murag guwapo ka itong discussion dito. Yes, ang ako lang po nakita niya ning kabayan gyapon sa faith na to kani sa implementation sa balaod. Masabtan na to nga ang first line gyud unta sa pagtudlo is ang faith ug ang pamilya. But then ang problema ani daghan na kayo ang lugak or luag haguka ang ilahang pagkuan sa faith karon, no. And then ang kabataan labi na gyud gamay na lang kayo ang naay muraog ka ng sincero gyud nga pagpangita sa kamatuoran o sa spirituality. So mao na usa ka problema then diri po sa government medyo luag gani
kini problema na to sa HIV, panahon pa nako nga konsehal pa pug ko panyero, nakapasa tawag AIDS ordinance, AIDS prevention ordinance, na anak karon buhi na nga ordinansa sa tuwa, so apila niya nagutigay panyero. Pero sa atong nakita, medyo wala pud kayo na implement. So usa siguro na siya sa atong ibuhi, no. So ang punto lang nako nini nga kita sa atong nakita ron medyo dihado ang sosyedad kay murag naa maguni siya convergence of various factors, labi na gyud ang kanang gitawag og exposure sa atong psyche, sa atong psychology. So nakita na to nga kining atong mga trend karon sa sinayawan, sa Showtime ba na or unsa pa na ang mga show nga halos nagbikini na lang ang mga dancers, kining sa mga MTV, kining sa internet pa, then wala pa ilabot nang sa other form of entertainment nga kwan kayo, kanang daring na kayo ang sanina sa atong mga kwan. These are form of kanang gitawag og conditioning sa mind. So once nga mao ni ang siging ibombard sa atong utok, definitely ma-stir up ang ato ang senses, labi na gyud ang sexual side. So siguro one of the aspect ani panyero basig mahimuan og kuan nga og unsay mga regulations possibly gani kanang sa mga pornographic materials gina-regulate na magina. Ang problema sa internet unregulated. So sayon kayong access gani kanang pagpasapasa sa mga cellphone sa scandals. I believe isa gina sa naka-trigger kay once nga nay usa ka skandal nga mogawas, pasapasahan man na sa mga estudyante sa eskwelahan, and it triggers the curiosity. Bisan pag wala pa'y gihisgutan ang mga maestra sa laway, pero tuwa na dito gapasa sa underground through text kaning video messaging. Okay. Ato mo gani na ko no? Diskutan jud karon. Does it help also kani ko lang nato no discussion no kay involved man ni ang DOH magod katong plano nga manghatag og kondom sa mga eskwelahan, dayon wala madayon kay nisupak pod ang DepEd no, dayon nga suko pod ang mga parents ug ang church no. So murag usama gud unta to nga paagi sa gobyerno nga murag ma-prevented ang teenage pregnancy, at the same time nga dili pod makuan og mga HIV ang mga kabataan no. Pero mo lagi na kay ni-object lagi ang large sector of the society muto nga ni withdraw ang taga DOH no kay nangagubot matubahin atong tuan. Discuss to nato kapila diri sa atong kapihan sa Dipolog with the health officials no. Pero ang pangutana diha, dapat ba gyud unta nga ipadayon kato manghatag og kondom sa mga eskwelahan sa mga teenagers, mga estudyante, or sakto ra to nga wala gidayon? Usakay sa kumanay sa Yes, inyo. Edgar. Kay kung ano man good, usa sa nakita na ani po, until now, both the government and the church are calling na mag-abot sila sa ko. Pero until now, it didn't happen. And who will start? Kasi mo initiate wala until now. So usa man, deadlock. Oo. Wala Reproductive health. Yes. Gani, of course, man yun ang church po ana. And then, purusupod sa gobyerno. So, from the academe, sige. Ma'am Evelyn Luna, and then from PHO, si Ma'am Elena Darot, and si Mr. Lester Abog. And then, rejoinder sa Listen, ang legislative very difficult question to answer yun. Kay either way, naman ko siya pros and cons. No? On one hand, kung dili ka manghatag, naman yung percentage, no, a small segment of the student population nga mo engage gyud ana. O dili hatagan di mao to, no, possibility of HIV/AIDS being spread, teenage pregnancy proliferating. Kung hatagan pod, posible pod nga maka-encourage pod sa another sector of society, no. So murag na ata sa kanang gitawag og between the devil and the deep blue sea. Murag ingon ko nga kuan sa tingali sa dili pa i-implement sa DepEd, naa sa untay kuan murag experiment ba, naa sa untay buhaton pilot study sa nahimo. I'm not sure kung nahimo na sa DepEd with DOH pilot study in a region baka one region in Mindanao, another in Luzon, another in the Visayas ba. Lantaw sa nato kung unsa ang dagan. Dili nga diretso dayon tag
implement na dayon. Kana arang sa siguro. Okay, what do you think, Ma'am Elena Darol, and then si Mr. Lester Abog, and then si Consiel Robin Gregorio? Okay, so sa ako no, lisod jud kay na ma'am. Lisod kay daghang makontra. No, daghang makontra ang situation. Pero kung ako lang ako lang siguro ang kanang condom is good sa HIV man to ma'am, dili man gyud sa family planning katong nang distribute sila. So mo hands off lang ko so, kung ang family planning ang hisutan, dili lang sa pa mo comment ana kay dahil makadungog ako na po dahil madaot to binaka sa simbahan, no? Okay, play safe siya, Mr. Lester Abog. Mag-play safe lang po siguro ko ma'am. Pero ang RH law nato naman ko sa TRO, o TRO man ko siya sa Supreme Court. Okay, na IPRO, pero nakabutang dito nga kanang giving of communities or family planning services, pwede na siya sa minors is basta naa siya parental guidance. But kung aka nga minors na himo ng ginikanan, na himo ng pamilyado na, miski wala na i-consent sa ginikanan, pwede na. Wala siya. So nasa RH law. Okay, atong konsihal, sige. Okay. Dili i-implementar bigla, no? Ang akong palinguna ba ni well, the issue is still not solved, no? Kita nga as gobyerno, mangita tagpaagi. Sa lang paagi nga di ta maha punta ni ng issue ha. Pero itan, usani mao ang kagiyon ako giniha. The government must implement some other laws nga ilang napasa. Bahin ini, usara sa number one ani nga, because I was able to talk to a congressman and he told me nga, ang pag-implementar nini mga usani ang kurpyo. Makatamang higunon ng kurpyo sa mga minors. Why? Kaya kinig yung mga minors, wala mo silang madili, mo sila ma-expose na yun sa mga lagyo ng mga lugar, pati ng diskuhan. O sa na, diskuhan, inanan, kunya, kinimbong, nanamahintay, ordinansa o balaod pagdili. Tino na, ma'am, nagigi balaod nagdili ang pagbaligya sa mga minors. But look, wala ma-implementar. There are establishments in Dipolog na doon ka rin sa eskwela na maligya o mga ilimnon. And yet, they are not being apprehended. Why? Because we, in the government, did not perform our job to implement it strictly. O nga no nga, di po ka, di pa kung implementar, tingin mo naman yung palaot. Ay, kung i-implement po na siya strictly, mapildi man po ang mo ko Ang malagi dili. Kaya mga ako lang, man to. malagi na, ang ako lang diadit nga, I think we have to review this matter. Kay, di man na ito magamit, na itong inyong gisgutan niya na, TRO, di na lang kami nabutan na. Ang ato lang nagkaroon nga na mangita na tagpahagi, nga mapribit na ito, magtaas, o mangita tagpahagi, unsa may mga measures na tingimuon, nga maubsan kining gidighanon sa mga tiniis pinansi. Usa lagi ini, sige ko na ko, usa ni atong implementar tong korpyo sa mga batanon, usa gina, nabiruan gina. Kaya di na naman gawas ng mga itong bata, asa na siyang tapok, nga ginadili man na magawas-gawas, di man nakagawas sila. So I think this will effectively solve. Di magaling totally solve the problem, pero at least maka-diminish good sa ang mga sa resulta niya. Usan ini, no? Kay sa ako lang parte kanang muingon ta karon nga ang the church will oppose, the government will implement, mo oppose, di gina magsinabot. Gani hindi para ko istoryahan nga iya kung ayaw ko kuan ba, ayaw ko nigmaymay nga mo na ko gadto. I was convinced also nga tinuod po noon para nang tagaan nimo og kondom. That encourages di nga pwede din mo na mo gadto. Oh, so ma-inculcate sa pain sa bata o sa gitagaan nga pwede na di anyway. I have this condom. No? Pero ang tuyo ang tapos sa gobyerno po mo na ang tuyo na pero lain po lagi ang resulta. So we will not just let the Supreme Court resolve that. Ato lang karon nga naaman ni kanang problema ha mangita tagpaagi kung sao na to nga ma-diminish no ang epekto ng tubo ni karon nga problema ha. So usan ni ako ikasugyot gyud ta nga naminaw mo na among gobyerno karon sa ato na ni experiment na to ipusar ko na to ni atong curfew minors diri sa Dipolog. Usan ni og atong i-stricto nga kini mga tindahan nga dili gid mamaligya. Dili gid mamaligya og mga ilimnon.
Naamay na mga ordinansa So, nini. kanang business establishments bitaw ka ng mga kanang sa panggabiing, watering holes nga dili pasulod ng mga minors. Dili kita lagi na. Oh. Lagi gina. Usa lagi na kada minus balik na ari may bawa dakpor man na sila. Gani damay ang title dili magaling sa dili title sa ordinansa ni Consiel Ruiz, ordinansa protection of minors. Para protection of minors dili magaling na mo nang I think we have to activate that ordinance. Nakatulog na wala may implementar. So kinahanglan i-prioritize kita sa atong gobyerno. Thank you, Det. Okay, ako siya, kamay lang. Kay, kung ta, martial law in Mindanao. So, kinahanglan na siguro nga makuhan ang curfew, ma-impose dili sa ato ang dapit, sa ato ang luwigan sa Buanga del Norte, no? Oo, pwede na siya. Okay, Sir Robert, and then mag-commercial ta kay, at after the commercial break, bahin na sa lang month, and then, o katong anti-smoking. Yes, additional po siguro para sa suggestion lang. Kinahanglan siya concerted effort, so gikan sa faith-based community natay nadunggan ka ng gitawag og True Love Wakes nga campaign nga nindot kayo nga kay kasagaran magong mamapdos kadto magong pangilaron lang sa mga bula-bulahon lang sa mga lalaki. Sa mga lalaki, para Oo. sa inyo. So mo na nga kung sa True Love Wakes kung kana ang gi-inculcate nila sa movement na sila moral covenant. Oo nga as long as wala pa ka naminyo na kay vow nga di gyud ka mo engage. So nindot na siya labi na ma-establisher na sa mga kasimbahanan o sa mga kaeskwelahanan. Unya ako pong usa nakita ang guidance counseling importante kayo nga mahimo siyang friendly sa mga estudyante, sa mga batanon nga wala pa ang problema na sila gina-offer nga program nga attractive sa kabataan nga pwede silang mo adto dito kung na sila mga doubt or na sila mga curiosities no nga pwede nila ipangutana. Then third po ma'am din kining sa media mismo kay naay nakita nako nadungog nako dito sa usa ka syudad sa Cagayan man siguro to nai-ads ang Department of Health pa to or PAPCOM in partnership siguro duha nga naay gikuan dito nga naay naghangyo ang lalaki sa babae kay birthday niya pagkahuman gibalibaran siya. So nindot kay ang tagline dito pagkuman, dili gasa ang sex para sa birthday, anniversary or mansary. So nindot kay nga kasagaran pag madungog na sa mga kabataan, maabri ilang utok nga oy, na po nang hangyo. So kana no so dako siguro may ikatabang. Siguro si Konsel pagkatabang na kay pabudgetan na to sa CP. Okay, yes, Ako- Robert, and then commercial Ako pa. ipapas gyud nga ma'am no pa kay lahi naman pud sunod no. Mura gisugda na ni Sir Pinsoy no. Kining media gyud nakita na ko kay very influential. Bisan sa radyo makita ko na gyud dili masala. Bisag sa advertisement murag sa gulan o pakurap gyud sa pagbati sa mga maminaw. Ngayon sa television bisan kana pong social media kay daghang ma-download diya ma'am nga wa gyud. So unsa kani naman si Konsehal diri o sa man na pag sala ng social media no sa ato diri kay makakorrupt gyud sa morality sa mga tao kana lang. Yes, kanang radio ads ba nga makapapukaw sa sexuality sa mga lalaki? Ano ba na- Sa itong mga mga Viagra ba itong sa itong anak? Manay, usap paging mga mas alarming na I'll tell you, experience no, kay my wife is a public school teacher. Ultimo yung mga grade pupils knows the website, mga porn website. Mau ba? Oh, they know it very well. Di ako ko, I was there. Di ako sulod sa classroom. Nahibalo ang mga, then they have their cell phones on them. Sa mga parents na, anong dili Oh, na kamo din na ang mga eskwelahan na implement og kanang white cell phone in the classroom kaon sa teacher, ihipo sa hunos after the klase iulik. Kana mo very alami at their age, hibalo na sila, asay adtuon, asay tan-awon anytime, anywhere, as long as makakuha sila og signal. They know at their age, also unsay mga ngalan anang ng mga porn site, unsay mga website. See? Kana mo So, katikan. mga ginikanan please ha, mga ginikanan, palihog lang. Sato pa. Monitor your Sato children. pa, Hindi mga helpless na teenagers. ita. Kaya naman tan, helpless na ta. Kaya naman tanan dyan, available naman tanan. Naugan. So ako wala ikakorte ni Gar, malagay nga maningkamot ang gobyerno, maningkamot na unsa mga pabaagi nga, ug mahimo magaling
gamayan lang ta ba og sa gamay ang epekto sa gini mga problema karon masulbad gamay lang ko bisag dili lang dako kay naama gida na kompleto cellphone nga bata na ako apo-apo Hesus makamao na mo kuni-kuni ako dili kay bawo mo open kana ako text na akong tawag na akong cellphone di ko kabalo dili ako mag-apo-apo makalinis sa kabalo na asa na download mo na nakabalo na sila so mura tay helpless taan kay sila pa uyon ta karon nga magkuantag regulate pero di man ko Christmas sige lang you wait until I become a congressman mo ang ko diha bahay ni mga butanga 3 years from now? 3 years from now? Malay, nalang ko'y gamay, no? Usa sa ako nakita, such unsolicited nga, they should provide their children, natin ng mga elementary, dili itong mga smartphones. Basic phones like this. So, talk lang, call lang, and text, nothing else. Kanara. Yan, kanina. Kaya meron man yung purpose na, di man nakakuha ito ng internet. Magotay ka nga. No. Ang To help them, to help the campaign. To help the campaign. Sama na sa status symbol sa mga bata sa eskwelahan na anak man na ni Kuano mo na iPhone 6 unsa No, kaya anak. kay ano ang purpose na doon is to get contact sa ilang mga anak kung nasa eskwelahan. Suggestion lang na, no, kung you wanted to help. Correct. A little help. Kay kung smartphone sa sila mga anak, matempted gid sila to go into internet kay bisan data kung wa kay load, bisan using data, makakuha kag internet. Sabi mo, kanimo ba ay sa eskwelahan ay sa mga maestra atos parents na kay pero na kayo maraming nga kinsa ba anak apo maning edit apo ni Bert Pinsoy kinsa man sila kaapon pala katog yung mga touch screen kana mo bagto mo kana mo bagto so ato tang i-address siya to parents ba sa eskwelahan god miyo man nga ibot pa ka ma'am na amo mo naka-afford man ko I think the parents who are listening now muna tayo mo ubahin mo pero di man ko na-afford pagka afford sentido po ng mga girikanan ay ba man ka sagda nilang mga anak usa dia mo lagi nga daghang tang mga kontra sa ato nga plano ta daghang mo kontra niini dili na mo lisod di kayo barag we are selling in every rap state so I think that na nato nga bisita mo tampo dulang diri unsa kay mga ayong buhaton na at least makatag kasoldaran si kamay tutay na lang no ini ato problema gi atong gidiskusan sige salamat Okay, thank you so much. Ato sa tani Edgar para sa commercial break and then second part of our discussion bahin sa anti-smoking kaya na may ordinansa yapon ang syudad ambot lang and then of course ang atong long month celebration card right? Okay, salamat sa dili pa po napadayon sa atong discussion. Atong pasalamatan sa makausapa ang ato nga mga sponsors, ang ato nga venue, ang Hotel Camila 1 sa Dalang General Luna, labi na sa ato nga venue sa second floor, no? Sa function room sa second floor. Ato ni tumbayaon ni atong mga kapamilya sa kapihan diri sa Hotel Camila. Sila si Jose Joey Buhisan, si Larry Biolango, si Jean Alpas, si Porita Ake, si Randy Solidad, Nelson Badyang, si Natalie Corpus, Edmond Tongia, o si Mr. Gold Palriza, ang manager no, sa Hotel Camila. Okay, so thank you very much sa pag-akomoda na mo matag Domingo, 9 to 11 alang sa atong kapihan sa Dipolo. Amo na nga taga-kakapihan ni sila. Yung sa Camila, nahulot na ni taga-kapihan. So, Camila Tupod, no? Kaya dito sa months ago, dito matapod nag-help sa atong kapihan sa Camila 2. Dugang ko pasalamatan ng atong Vice Gobernador at Presiding Officers, ang ganiyang paglalawigan, si Honorable Vice Governor Atty. Sinino Angeles. Salamatan sa mga ito ang atong Presiding Officer President na si Honorable Atty. Julius Matique sa ganiyang paglalawigan gapon sa Banga del Norte. Si Atty. Junald Matique, City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, lawyer na sa Republic. Sa Mr. Henry Tonero, na sa Palo, Hong Kong, sa Dolly, ang atong labor attaché sa Palo, Hong Kong. Si Mr. Muhammad Hasan Adjo, ang atong Parko 2 sa Dar, sa Dipolog City. JMP Fort Nursery, JMP Lamboyay, nasa Barangay Calas. Kita niya, ginwala ni Mr. and Mrs. Porterio Necesario. Ang Janus Marketing, galang sa mga spare sa Isuzu, Mazda, Hyundai, Suzuki, Butanpa.
Ibalaya, gumala ni Putak Barangay Chairman Janus Yu, matawag sa telephone number 212-1148. Mga pagtimbayan ni Mr. and Mrs. Milagros Agustin sa Chicago, Illinois, Roger William and Jennifer King sa Oma County, Northern Ireland. Atong palihon sa kita sa may kahibuton sa kasakop sa guniang panlungsod sa Dakbayan sa Dapitan, si Honorable City Councilor Alimayo Dagpin, o panel sa usap kini siya sa kapihan sa Dipolog. Di palinsap kita ni Congresswoman 2nd District, Congresswoman Luna Labad-Labad sa House of Representatives sa Buanga del Norte 2nd District. Ma'am, pasalamat ka Ma'am Beth Gagaga, ang Regional Corporate Public Affairs Communication Officer sa Iligan City Lagbasing, ang kanunay nagpahibalo nga atong hulaton ang fully operational sa 138 cable line transmission project sa NGCP. Kini magdaladugan kalambuan labi na nanadagkong mga edipisyo din sa Dakbayan sa Dipolog sa Lalawigan. Masada, atong pasalamatan ang atong laing panel sa kapihan sa Dipolog na sakop sa Junta Provincial, si Honorable Board Member Ronnie Lee. Ang atong panel sa kauban nato karon sa kapihan sa Dipolog, panel sa kapihan o City Councilor sa Dakbayan sa Dipolog, si Honorable City Councilor Attorney Ruben Ligorio. Ato sa pasalamatan ng atong mayor sa lungsod sa Polanco, si Honorable Polanco Mayor Ivan Hope Bullet Alves. Kauban siya ang Vice Mayor na si Presiding Officer sa Gunung Bayan na Sab, Vice Mayor Alfredo Baifita. Ang Petra Cement dito sa Lower Irasan, Ruas, ang Buanga del Norte, pinagi ni Engineer Gilbert Cruz. Hatip na kini. Wabuto na to kini sa kamaayo kini sa laing landmark o kaalubuan sa atong lalawigan. Ang PhilJA Credit and Lending Services, alang sa mga office and school supplies o guban pa mga spares accessories sa computer o nasa sila real estate and shuttle mortgage sa ubos lamang nga interest rate o nasa sila mga space for rent diya na sa ilang PhilJA building. Di pag-iya kinigdumala ni Kagawad Malo ni Litran sa Barangay Bara, Dipolog City. Atong pasalamatan sa bang atong legal consultant sa kapihan sa Dipolog at sa Tony Crescencio Nunoy Chris Palpagan Jr. Pagtimbaya ni Sir Vincent ni Changzon sa New Jersey, USA. Sa dogan natong nagpalayo maong AN Seaports House, ang Seaports House ni Attorney Clyde Naong na sa Barangay Bara ni atong nagpayan sa Dipolog. Masab atong pasalamatan ng atong Undersecretary sa NAPSI, National Anti-Pollution Commission, na si APSI Secretary Attorney Rosilier Matoy Barinaga nga panelist usab kini siya sa kapihan sa Dipolog. Salamat sa sabi nato ang Glory di Dapitan sa Dakbayan sa Dapitan na adya ang famous bowling alley nga diya pahigayon ang IDP sa ilang contest, ilang tournament o dalang pamilya gidang you enjoy sa Glory di Dapitan ang Thea Cinema o Thea Supermarket na sa sulod ang Fantasyland na doon world-class presentation sa mga bagong rides sulod sa Fantasyland. Let the child out in you sa Fantasyland. O sila mga pagkaon, seafoods, at ang inatulang restaurant sa Lapitan Aquamarine Park o Dampa. Kaya tanan pinagbiyo gidamala ni kanhi Congressman Romeo Nonong Halosos sa unang distrito sa Lalawigan. O imusab, tibaya kang Engineer Woodrow diyan na sa Woodrow Solar Power. Sir, good morning. And ang kamo nakinahanglan ato alam niyo si Enjoy Woodrow mas mabini para itong dakbayan sa Dipolog ng Woodrow Solar Power. Okay, so mapadayon kita sa itong paniguban sa tumang kapihan sa Dipolog sa atong kaduwang hugna alang sa atong magpasupot sa lain sa topiko. Balik kita kang edit. Thank you so much, Edgar. Ano sa atong second half portion sa atong kapihan sa Dipolog. Dayon ato natong lay on the table so to speak until further notice ni Consihal Ruben Ligorio atong teenage pregnancy nga manganak po sa HIV na dayon nga problema o uban pa nga concerning top notcher ang Dipolog City, considering top notcher ang Dipolog City sa within Zamboanga Peninsula con Region 9. Okay, so ato ta sa anti-smoking law o ingon man ang Lang Month celebration. Si Sir Lester Abo, please. Okay, ma'am. Thank you kayo, ma'am. Kaya ni ang August, ma'am, no, gawa sa ato ang gipahigayon po nga Family Planning Month, kita po nag-celebrate po ta sa ato ang Lang Month celebration based sa Presidential Decree 1761. Yes, sir. Excuse me. Sorry. You are celebrating Lang Month? Lang Month celebration. Celebrate na itong Lang Month? Or we just observe that? Pero kung tayo nang i-celebrate na ito ang mga guba kayong mga baga.
Sorry. Pero katong nangaguba, ito apir celebration. what will we celebrate? I-celebrate na to, nangaguba, bago sa mga. Or, ay ito na travel tayo niyan, no? I'm not suggesting ang sana. Ang ako lang, ako mo ganyan istoryahan ko nga, ako mga Australians, sabi ka namin yun ang gobyerno namin mga TV, sana, tuberculosis celebration sa October, ano i-celebrate mo na ito ng mga TV? I-observe na nito na ito, observance, man-observance anak. Kay, huwag yung tangang kaluwang tayo i-celebrate mo, di pa yung nito mo. Inood yun. Katong all clear nga, walay baga, due to concern. Minister. Okay, thank you kay Konsehal. Actually, kaning niya siya, amo na po ning giusog, maghimo ng commemoration instead ng celebration. Pero kini niya siya, for the longest years, celebration ang tawag. Okay, ngano daw ko nung sakto pa daw Konsehal, ngano i-celebrate man ko na siya. Pero kini niya siya, gikan sa 1978, nga gipirmahan ni Presidente Marcos, langmad celebration ang ilang tawag. Dayon kini siya hangtod nga tibok Agosto kay sa ato nahibalan si Presidente Manuel Quezon namatay man pud sa tuberculosis sa August 19 yamang birthday mo nang giahaon nga Agosto pod ang ato ang langmad commemoration. Take note namin na celebration. Di na celebration Konsehal. Okay, kay mga anak manggod, okay? Lang month, no? Observation or commemoration. Then tapos na anti-smoking para malimpyo ang baga. Then mga anak man ang tuberculosis po dayon. So, will you please explain sa ato labi na sa ato mga naminaw karubutaga? Okay. Daghang kay salamat ma'am. Kining tuberculosis usa na siya ka highly contagious disease. Kusog kayo nga manakod nga sakit sa Binisaya pa. Kining niya siya ang Pilipinas kung iwan si Ma'am Evelyn kanina sa teenage pregnancy number 1 ang Pilipinas sa Asia Pacific. Sa tuberculosis po ikasyam ang Pilipinas sa tibuok kalibutan. Apil siya sa top 10. High burden countries, apil ang Pilipinas sa niya. Sa ato pa, sikat yung Pilipinas, no? Ma-AIDS, ma-TB, ma-world, ha? O corruption. Tanan, no? Natanan. Okay, padayan, sir. Sa amo panggiingon gali ma'am no ka kung mag-Miss Universe kung dili ka apil og top 10 masuko ang mga Pilipino. Kasi apil pa di HIV, apil pa TB, top 10. Top 10 po ang Pilipinas. So kini siya makuha ni siya pinaagi o makatakod ang TB pinaagi sa pag-ubo, hatsi, luwa o pag-istorya. Kana ra jung upat. Naayuban nga mga muingon ilig mag-lecture ni makuha ba ang TB sa baso, sa kutsara kay sa una ilaman ko lang sterilize pa kuno. So dili na siya maunit na siya. O dili na siya tinuod. Makuha ra na siya nga mag-istorya airborne man gud na siya o muluwa mo na nagpasalamat pud mi Konsehal nga og dako sa ato ang ordinance number 123. Kay kana siya nga gibawal ang pagpangluwa bisag asa sa Dipolog. Hopefully i-implement po doon nato na nagbalik. Kaya nawala naman. Kay sa London, nakita na nila dito nga daghan kayong GTD sa London sa unang panahon. Usa sa ila ang program nga pagpaubos sa TB, sa tuberculosis, kana yung pagbawal o pagpangluwa bisag asa. So karon wala gamay na negative or nag-TB free na jud kaayo ang United Kingdom. Hopefully ka kita nag-celebrate po ta or ato po dang gipangandoy nga by the end 2022 until 2050 mo end na po ang TB diri sa Pilipinas. Okay, nagtabing mo kay nabisi ba yung teenage pregnancy kaya po ni si Konsehal Robin Ligorio. So, ang pangutana niya wala ka move on. Naghandot tang makita na to ng desdala no dagko kay nga tarpulin nga unsa itsura diri sa merkado nga unsa itsura sa imo ang lungs imong baga nga naputos og nicotine no kay sa smoking dayon na then ato pong kita po City Health Center nga unsa na TB Dot Center unsa mga ana-ana bitaw kanang unsa na to pag-encourage ang ato ang mga katauhan na dili maulaw ba kay stigmatize mo ay padula na kay TB ana siya na bitaw so kay curable good. Actually kanana siya mo usa sa mga dakong babag kung doon sa nato na pagkuha ng atong accomplishment karon kay namay duy kasagaran nga maulaw pa mo atog health center ang kasagaran mas mo prefer pagali og private mo atog Dumaguete mo atog Cebu pagabot dito maura gihapon pod ang tambal nga ihatag sa mga health center pod nga nato dire. So same usa jud na siya nga every now and then sige mi og advocacy sa mga munisipyo, sa mga kabarangayan, apil na mga nurses namo dito sa Ubos nga mag-advocacy jud sila regarding ano ni ang TB nga dili dapat ikaulaw.
ug dapat kung makadato pa lang lagi ng plema ato na lang tapigan, pero kay dili man na makadato ipanghatag na lang nato na mo na amo sige advocacy. Pero sir, sa akin ang kining TV, unlike before, curable na ni. Bisan pag sauna, curable man po siya, sir. Oh, naan na siya tambal kay bakterya man gud ni siya. O matambalan jud ni siya nato. Ang amo lang amo lang gusto nga impart karon nga kining TV na ay nag-level up siya. Oh, kana nga to ang TV karon nga gitambalan sa RHU, 6 months unom ka bulan na siyang tinambalay. Kung panalitan sa sulod sa unom ka bulan, dili ka motiwas og inom. Or mapaltas. Mapaltas baka Inom ka. sa Kay tambal. hinumduman nato ha nga 2 weeks lang nga pag-inom niya sa tambal sa TV. Di na siya makatakod. Feeling niya maayo na pud siya. 2 weeks lang pero kinahanglan niya humnom niya og 6 months. Unya kay muindang naman dayon siya og inom. Kay maayo naman lagi siya. Naputay gitawag nga MDR, multi-drug resistant TB. So dili siya maayo sa ato ang tambal nga gihatag sa RHU, sa mga health center. So kinahanglan siyang dalon dito nga specialized na hospital kanang gitawag nato og treatment center sa MDR TB. Dito tambalan na siya kung 9 months or 20 months. Excuse me, kato si Quezon, di ba naman tayo mo siya? Yes, sir. Yes, sir. So itong panahon na, wala pa tambal ini TV. Kaya he was the president. He had all the amenities, he had all the Pero magikan pa mangud sa Amerika ang kuan ato, tampal gad sa TV. Roosevelt TV. TV po. Si Leonor Roosevelt, asawa ni President Roosevelt. Oh, sa to ba? Kuyaw gini TV din, no? Oh, so una pa ng panahon jud, pero ang ato ang tambal konsyal na discover na siya kanang atong streptomycin 1930. Pero ang pinaka-potent nga tambal sa TB kanang gitawag na to rifampicin, na discover na siya 1970. So wala na pa jud to ato rifampicin atong panahon ni President Quezon. So 1917 na nagsugod ang tambal. Pangutana, kanang mga nagkasakit karong TV labi na sa mga kabukiran no, may kasagaran no, ay asa nila nakuha ng ilaang TV. Gawas anang television yun nga TV. O, dili TV nga tuberculosis, no? Kuan, kana na ang asa man na nakuha, then tapos naabay ditso ang kanang gobyerno ikahatag kay wala ikapalit og tambal kay murag successive mangud ang tinambalay mangud ana then og imong istorya karon og mapaltas balik na pud sa uno, di ba? So mo na ay problema biya po labi na kay tuwa sa bukid lagyo ang tawo nya maghabal-habal pagsakay di na ganin kadto sa health center kay ano man sa pagkaon jud. So is it not proper nga kamo na lang sa taga-gobyerno mo adto gid mo dito bringing the government closer to the people dito sa grassroots level dito gid mismo sa komunidad. What do you say? Mao jud na siya kuya mong programa karon nga gitawag namo na siya og patient-centered approach. Kung asa ganahan ang pasyente sa Manila, ngayon sila nga ganahan ni magtambal sa mall. Adtuon jud siya dito sa nurse sa mall. Dito jud siya paimnon. Mo na siya amuang kuan karon patient-centered approach. Diri sa ato sa mga kabukiran no, kung panalitan na ay GTV din sa bukid, kinahanglan siya muna og sa RHU para ato ang eksabino ng iyang klima. Pag-examine dito nga nagpositibo siya, ang tambal ipadala na siya sa barangay health station. Dito na siya paimno na sa iyang barangay nga asa siya gikan. Dili na siya pa adtuon ta sa RHU sa lungsod kada adlaw. Gawas na lang kung ganahan siya. Pero kung di siya ganan dito ra po siya magtambal, sige, dito ra ka na mo padalaan og tambal pod sa imuang barangay station. Pero ang TB man good, kasagaran ang tableta sa to dagko. So dili kayo na sa mainom sa ato ang pasyente, ang ilang buhaton gali ana, ilang tapigan din sa cheek o sa lingag para lang din mainom kay dako man siya. So ang gihimo namo karon na siya nga dots directly observed treatment short course. Tan-awon ka sa imong nurse, tan-awon ka sa imuang treatment partner kung imo ba jud nang giinom ng imuang tambal. Sir, pwede pa na siya dugmukon sa tubig kung dili niya Or dugmukon kauban sa Pait lang prutas, kauno na apil sa prutas, saging ba, Dili, no? avocado ba, ha? Dili. Dili pwede? Oo, kung dugmukon siya apil sa prutas. Mo ba? Okay, is Mabilin, mawala oo. dosage sa dili epektibo. Kuhan manggod, kani manggod mga drugs, no? Medications. Kung ato na siyang ingnon nga naay sulod atong tiyan, panitan ka nang ipaapil sa prutas, ang molecules sa tambal magka-combine atong molecules pud sa food. So lesser na lang ang magamit sa lawas as tambal gyud. No? So nanay mga interactions between drugs and food, drug to drug. So inana na siya. Na inantigo pod mao nga mas maayo gyud ug mao gini siya ang paagi nga directly observed gyud nga
makasiguro gid ka nga kada adlaw ang tao nga na-diagnose na gid with tuberculosis makainom gid niini. Programa gid ni siya actually sa worldwide ni siya sa kuan kanang World Health Organization kay katong dito pa mi sa Africa, part is among project pod, no? Ang among mga pasyente sa village, mo adto sa sentro, dayon mag-inom gyud in our presence, inana gihapon. Mao lagi na nga pagkahuman sa duha ka semana, ang pasyente magud mo feel better na, no? Kaya katong giingon ni Lester nga, amo undan ko anyway, naarang-arang naman ko. Pero kaning kagawa gyud, dugay siya maluya. No, so part aning sa tambag na ay pangpatay niya ug na ay pangpaluya. Nya dili biya kay usa ra ka kagaw ni. No, may usa ka bacterium lang, bakterya, micro god, dili makita sa mata. So minilyon ni sila kung naa sa lawas sa tao. Kung asa siya nga parte, kanang parteha sa lawas pagka TB. Dili lang ta mutuo nga TB sa baga ra na, dili lang sa baga. Kung dito siya mo lodge sa bukog, TB of the bones. Kung ato siya sa kidney, TB of the kidney. Mao na siya nga kanang kinahanglan gyud nga ato gining mahibal-an ning sakita kay mabutog man siya. Apan kinahanglan nga diligent lang gyud nga pag-inom. No, so kung panalitan sa balay, nag-ipon ta, gamayng balay, mga bintana sige lang sirado, walay preskong hangin, posible nga buok pamilya matakdan gyud. Kay gatuyok-tuyok ra. Kay wa presko hangin gawan. Dayon kita dinhi sa atong lugar sa kay tagpedika wa ta kabalo ag driver or kaning atong tapad pag ubot pak walay panampong sa ilong og sa baba no kay mao Cover your mouth, good. Mouth and nose gyud ni siya pod kay pag usay pod mangatsi ta gawas pod sa ilong no, so ang kagaw was pod ang kagaw no, kay survival gud po na niya sa kagaw no, so kita pod unta mo kanang gitawag ubukularyo no, kung muubo ta manabod kita sa atong ilong og baba sa panyo. Kung walay panyo, kanang atong blusa or atong shirt tabunan gyud nato or kung wala gyud or kamot pod or mulingiw gyud ta. Midili nga nya sa merkado palit kag isda ag namaligya pod sa mag-ubo atubangan gyud nimo no. Oy, kinahanglan gyud atong mga tao edukahon gyud nato no, og mo na nga sa mga eskwelahan karon mo na ni ang ginatudlo no, ubo kularyo na ay kung gusto ta mo learn of new language, vocabulary, kani pod pamaagi pod aron matun-an atong kabataan, malikayan pod ang TB. Personal hygiene, first and foremost. Pero I'm just curious, no, Sir Lester, before ni Silbert, I'm just curious. Naabay gitb nga tambok nga tawo. Kasagaran ko nga TB, may umber nga kanisa kay Malnouris gitb jud ni. Labi nagbako kayo nga bitaw no. Ang ikaduha pod, natingala po ko nga number 9 ang Pilipinas worldwide. Sa ito pa, dili epektibo ang programa sa ato gobyerno ever since. Kaya nga nga, top 10 manghapon ta sa kuan. So, wala mo epekto ang advokasya sa gobyerno all these years. Kaya nga namang tuwa mata sa top 10. Okay. Worth kuan na. $60 million question. Number 1 na matong yung pangutana nga tambok na abay tambok nga maapektuhan og TB na so kana siya usa na siya kamit nga niwang lang ang maapektuhan sa TB. So di ko kumpiyansa ano ni. Ayaw kumpiyansa. Kay basi TB ni. Tambok pabiyag lang. Joke ha guys. Kay sa una man gud sila nga niwang lang kay ang tanang tawo nga naay maapektuhan galig TB bisan tagtambok ka kadugayan na nga dili ka matambalan maniwang jud ka. Pero ingon po sila, 80% karon ko sa mga Pilipino, infected ko na sa TB. So, na latent TB infection. Kung panalitan mo usos ang imong resistensya, mugawas to siya. Mugawas to siya. Kanang naang mo pong question ma'am nga, number 9, effective ba siya? Effective siguro ang ato ang programa ma'am diri sa DOH sa panglawas diri sa Pilipinas. One, kay kita ra sa tibuok kalibutan pod ang naka-achieve sa accomplishment ang sa 2015 sa ato ang gitawag na Millennium Development Goal. How is it effective nga number 9 magyapon to top 10 magyapon sa worldwide man ha? O sa ang amo nga gitanaw man nga accomplishment man kanang gidaghanon sa GTB nga gitambalan. Okay, kinang gitambalan ba nakita nato nga gitambalan. Ang atong strategy karon taman sa 2022 taman sa 2050 tanan nga naay TB kinahanglan tambalan na kay usa sa pasyente nga walay ang GTB nga wala patambali mutakod na sa og 20 katao pa. So kinahanglan nga kadtong to ang giubo buha ka semana mo ato na sa health center para magpa-examine. Tayong sa kanay mayon ka nga treatment ha, treated at treatment but not cured.
treatment pa lang to sila. Pero paano lang dito sila sa cure, pagka-cure. O, kumaningkamot sila nga mo inom jud og tambal nila within 6 months. O. Pero kanang naangi mo ingon ma'am nga, effective siya kay daghan tang nakita karon sa study nila nga gihimo, kung daghan ka for how many years, daghan ka taas ang mga accomplishment, pag abot ana og 60 years, 70 years, muus-us na siya. Mudaw na siya. Kay na-treat naman itong mga uban, dili naman siya makapanakot. So 5 years pa. Dapat ay pangidaron o ang unsang pangidaron nga gipang TV, ano unsa ba? Bata o nga gi-TV daghan kay sa tigulang ano ba? Sa ato ang nakita Ay, mga din yung age statistics. Sa statistics ma'am sa Zamboanga del Norte, ang pinakadaghan nga GTV senior citizen. Then asa man na dapat Polo City na po. 65 to. Kuan ma'am, ang sa TV man good no, nagbase man good ta og ato ang target base sa population. So asa man daghang gipang TV sa Zamboanga del Norte mga municipalities unsa man Dili po nato na sa maingon nga kumo kay anang munisipyo ha daghang GTV TV na lang po na sila no. Pero kung dako kag population, naipuruhan nga dako jud pod imo ang TB case. Okay, Ma'am Evelyn Luna, Oo. yes. Then kung kugihan po ang health workers ana nga lugar, daghan siya ma-detect nga cases. Pero dilibot pasabot nga mas daghan ang kaso sa TB ani lugar ingo para sa lain. Kay kung gaya ang health worker atong usa ka lungsod, gamay ra gyud iya ma-detect. Dili na safe mga maingon ta nga okay kaayo di ani nga kung lungsod gamay ra man ilang kaso. So kuan kanang ang importante gid ani nga kanina pod no hinugpong na pod nga kusog. Concerted efforts. Concerted effort gyud kadili man ma-address ang problema kung DOH siya nanguan ng limbasog no private sector pod no like na mga business establishments himuon jud na nila nga policy unta kung naay nagkuan gaubo i-advise gyud si a doctor pa-examine sa kuan sa luwa na kanang karon ang dole daghan naman sila mga programa ano kana sa family welfare nila unta pod ana pod ang gobyerno dayon nga kuan ba kanang diligent pod nga mo kuan mo supervise pod nga ang mga balaod na natuman gyud no humane pod dili pod nga primero pa nga error ko anong dayon no? Pero kanang kuan gyud naa adyoy nipon unta ang atong balaod tagaan nato nipon. Yes. Dugang ma'am. Kami po na sa gigon ni Ma'am Evelyn ganina nga ang tanang jud untang sektor sa society magkahiusa para sa pag-end na jud ani ni ang TB. Nagpasalamat pud ni sa simbahan sa Katoliko kay sila po nagtukod po sila og kanang community-based health program sa diocese sa Dipolog especially nga ang ilang mga kaabag ilang katikista ila pong gipatrain para ka lang naamutabang pag lecture pag-abot dito sa ubos sa mga kapilya. Okay, that's religious sector, Silbert. Okay, Si na- Veritas. Okay. Na amaze ko sa gisulti ni mo sir ganina na abi man ko na ako kanang software mag-upgrade o kining sa computer o kining TV nga kanang tanaw na to ba ga-upgrade man gud ga nanay widescreen nga kuha na hasta po din nagsakit nga TV murag na upgrade no. Dayon kini ako pangutana gikan ni tax kay sila pa mas maayo ng prevention kaysa treatment. Unsa man kunay maayong kanon nga ma-prevent nga magka-TB? Sige, Ma'am Evelyn. Balik dito sa basics no katong basic 3 food groups go glow grow pero balanse no karon gali nga food plate nga gi-recommend sa Department of Health mas daghan dapat ang atong gulay o prutas. No? Dili na kanang kita kay mukaon magitakanon sige lang balansehon nato nga dili lang kanon no kanang mga lagot mo actually mas maayo pa kay kuan man sila kanang resistant galing sa diabetes no kay ngano man dugay man gud i-digest. Kung kanang kanon dali ra kay siya matunaw glucose dayon so taas din ang sugar level no so sa diabetics, mas maayo kung mukaon og mga lagot mo, mga gabi, kamote, maayo na siya kaunon, no? Oo, saging. Gawas ni anong mukaon ta sa saktong pagkaon og tama pod nga quantity ba kay mao man nang manambog kay ang Pilipino kusog kay mukaon kanon. Gawas ni ana sakto gyud nga pahulay, no? Mobalik gyud ta sa 6 to 8 hours of sleep. The younger a person is, the longer the sleep should be. No, so kung naatay mga batanon, mga graders, longer gid na ilahang pagkatulog. Dayon,
enough pud nga recreation activity pud ba kay nauman day exercise na kinahanglan pud i-burn nato atong gikaon. So kana pud siya. Dayon mao na nga kun katong wala nato na hisgutan ang mga simptomas, no, ang number one gid nga murag maka kuan nato nga hala bason makaduda ba nga bason na anak ko aning sakita. Ubo nga duha ka semana o kapin kana mapakonsulta na kita. Nya apil pa unya og gamay hilanat sinat lang ba sa hapon ba, late afternoon or sa evening, no? Dayon mo naman dayon na kanang sakit ang likod, no? Dayon later on walay gana mo kaon, so pagkahuman ni ana kay walay gana mo kaon, mo gamay gyud, no, muniwang gyud. Dayon sa ngadto-ngadto kung mag-ubo na nay dugo sa luwa. Although naa po ibang sakit nga naa gihapon na siya nga simptoma. Pero kanang mingon ka ba, ma'am, nga duha ka semana nga ubo, no? Nya kay sa mga bukid-bukid man din gihiluan. So ato dayon dito sa mauna siya doktor kay nagpatambal kay gihiluan. Yes. Wala Wala nga nga. tumao. Massive health education gud ang kinahanglan, pasabton gid ato mga katawhan ba nga na ay mga kagaw nga maoy hinungdan og sakit, no, nya mo na di lang ta mag-uol kay dili laman kita ang nasod sa kalibutan ng daghang mga IPs, no. Sa Ethiopia 250 different dialects, no, so gagmay grupo dili gid magkasinabot, no. So kung pagpasabot ni ana kung unsa ning sakita, unsaon pag-prevent, unsaon pag-recognize, balik ta sa DOH, no, og ang diligence na pod sa mga health workers on the ground katuyo na sa grassroots. Muna nga karon involved na mga health workers, no, mga barangay health workers, apil na pod ang mga nutrition scholars, no. So ato pong gihangyo ato mga local government units, no, ato mga mayor, ato mga konsehal, apil na sa si governor, uy, no, si Mayor Darren, uy, no, ug uban pang mga members ba sa atong kuan pang gobyerno nga unta taghaan siya pagtagad ang health sa atong katawhan, no, kay diha man dayon makita nato kung productive ba atong society, kung healthy atong citizenry. Dayon kung healthy atong citizenry, makontento na, dili na maghunahon na og mga binuang, no, so kanang crime rate posible na nga moubos pa, no. Dayon magpadayon lang gyud nga unta apil pud atong kapulisan ba diligent po sila sa ilang trabaho. Yes, ma'am. Kanang last nga concern, no, kay we are running out of time. Balik ko sa mga IPs o sa culture. Kanang mangluwa, okay mo tayo, tay ordinance 123, di mangluwa. Nya kay kanang ato Muslim brothers kay during Ramadan, mangluwa man ang bisag asa, ana. So, unsa man po epekto anang naa? Nga tulog-tulog lagi mo. Sama mo kuan na. Mo address anang nga concern, di? Si Ma'am Evelyn. Ako mo share lang ko sa akong experience, no, kasi kay nakatrabaho manggod ko ni adto sa Somalia, no, na Islamic country. So katong mga gaubo taghaan gyud og plastic. Kung muubo ka dili ka sa plastic muubo. Then og mahimo pa lang katong sa bukid kay usay wala may plastic, bisag ka ng mga lata, utang ka gamay yuta dito mo luwa. Dayon pagkahuman na ato, ilubong gito siya, no, dili lang ipatara pod, ilubong. Oo. Kay ilaman ng so tabangan nato nga dili gihapon makalapta ang kagaw. So si Sir Bert na ikadugang. Sir Bert na kay kadugang. Plus, ang ato lang yung hinumduman ani nga ang TB, duha ang atong main concern. Katong mao pagsulod sa kagaw nga ma-detect siya, so detection, identification. And then second, ang katong nag-inom nagtambal nga dili maputol. Kay kaning duha gyud ang pinakabugat nga gyatubang nga challenge nato. Mao nang when we speak of effectiveness, effective naman gyud ang ato ang pagkampanya. Ang problema, 6 months magud ang duration sa pagtambalanay ani. Unyag masipyat ka bisag kas-a lang sa usa ka inanan, mo sugod uno ka or mo change ang course sa sa medication. Sa katong oral, no, nga tablet. So mo na nga gikinahanglan nga diligent yun ang pag-inom nimo sa tambal. Kung unsa ang gi-prescribe, unsa ang gi-direct, mo nang naay tutok gamutan nga programa ang Department of Health. So ang importante ani mosunod yun ang ato ang pasyente sa instruction. O mao nga ang challenge na pud na katong mga mag-uuma nga naa sa lagyong bukid,
ang usahay bisag kita gani nga vitamins pa lang makalimot magani tag inom, how much more ang katong tambal nga daghan pa gyud kayo ang imong imnon. Nga ang uban pa gyud na pa gyud injection ana nga mga klase depende sa level sa iyang case sa TB. So mo nang kinahanglan siya og tinabangay gyud kay kung pasagdan lang ang pasyente dako kay ang chance nga mo kuan siya mo undang nandan mo relapse mo balik na po ang simptomas bisan og naka take down ta siya sa tambal. Kay once nga makatake ka sa tambal wala mahinahinay naman ang simptoma pero di pa pasabot nga namatay na gyud ang kagaw sulod sa imong lawas. Okay, thank you so much. Wala lang kita'y panahon, no? Mag-greet ko og good morning ato kan Julius Salaveria, ato panelist diri pohon, maligi na makabalik siya. Og atong ni absent nga panelist nato nga si Alfonso Ponsroda, atong Info Center Manager sa Philippine Information Agency. Okay, so thank you so much. Dayon, mangayo na lang tao parting words and statements gikan sa itong mga bisita karubutaga kay very lively, very interesting kayo ang ato ang discussion karubutaga and we will do it again in the nearest future, no? Guys, ma'am, sir, kay para anang gusto nato gud nga tutukan pa ng more discussions, no? Aning teenage pregnancy kining HIV AIDS kay mo ginoy mga kuan karon sa concern kay ron sa tibuok kalibutan labi na sa atong mga kabataan kay once nga ma-infected ato mga kabataan ini ang mga sakita o ingon man si AIDS o kana na ang labi na kaning sa mga buros o pinakalit mawala ang kinabukasan ang kaugmaon sa atong mga kabataan nga mao ba ato mahimong future leaders, no, sa ato ang country. So parting words and statements gikan sa ato mga bisita gikan sa dito sa Provincial Health Office DOH, no, Mr. Lester Abo, please. Thank you kayo man. Nagpasalamat niyo nako sa pag-invite namo dire. Unta napasabot namo bisan sa gamay nga higayon, no, sa ato mga naminaw karon ang kahalagahan sa family planning sa teenage pregnancy o sa TB. Kanang ni aman dong TB na ngayon, konsehal ako lang pong ipakuan gamay lang konsehal. Ngayon lang po doon tayo tabang para mapasa ang TB ordinance sa Dipolog. Kay wala pa siya TB ordinance po ang Dipolog City. Oh, si Consiel, Kanto na lang. na ma-sponsor. Consiel, comment. Usa may tumong sa usa may imbutan sa ordinance nga dili ka magkatibi. Budget. Budgetan. Budget na niya. Nasa sige, ito ba? Mangayo ko nimo og kuan. So, mangayo ko nimo og gabi na idea kung sa purpose ana, then ako na mo gamagama niya dito. Kaya lang ko based sa idea kung unsay katuyuan ang atong place, okay? Okay. Sige. Thank you kayo. Okay. Gikan ni Ma'am Elena de Arroy sa Provincial Health Office. Okay, Ma'am Edel, thank you so much sa chance nga gihatag diri karon sa MOA. Then, to all sa ato mga adolescent, isip-isip before you unseat. Mauna ko no. Very well said. Gikan ni Ma'am Evelyn Luna, atong Dean sa College of Nursing sa Andres Bonifacio College. Ma'am Evelyn. Thank you, Edith. Ang sa ako lang no, dili nato kalimtan ba nga mabatan-on ta, matigulang ta, na atay mahimo nga ato ning ma-prevent ning mga sakita, no? O nga unta ang ayang buhaton atong buhaton. Salamat. Okay, thank you so much. From the panel, Sir Robert Pinsoy. Daghang salamat sa itong mainiton o lively nga discussion labi na sa topic sa teenage pregnancy o sa HIV/AIDS o sa TB. So nanghinaw kita nga after nini nga discussion napagdaghan ang atong natabangan nga basig hapit taon ta madala sa hangyo kay birthday karon. Dili na lang mosagot. No, og sa mga TB pod nga natay kadaganan nga libre nga tambal. So daghang salamat o God bless us all. Thank you so much, Sir Robert Pinsoy. Edgar Sarado. Okay, dahil salamat. Daghan tayong katuhan kayong buntaga sa atong discussion diri na sa kapihan sa Dipolog, and there will be another round of discussion gihapon in the near future. So thank you very much, ma'am, sir, for coming and gracing kapihan sa Dipolog sa atong mga sukid paminaw. Thank you very much and happy Sunday. Last but not the least, si Consiel Ruben Ligorio nga may sponsor. Salamat kayo, ma'am. Dito si Wala ko mas mahal na namin kung enjoy ko sa atong discussion, ma'am. Thank you for coming. Hinat pa unta nga kato mga Dipon TV na hanap patambal na mo. No? Kato mga yung anti-smoking, katabang po na. In fact, kanina ko sa buwan akong asma against pag nabako sa una. So, tuloy ko na,
magtukan akong asma. Asma nga, dili ingon ko maginawa lisod, kadili ang maubulan ko bang ano nga ato doktor. Dili po dili TV. Dili man TV kay kuan man. Kana ni ara man sa katunlan. Dayon kuan kana ang mutuka-tuka sa every 3 months sa mo very patient ay tas trabaho aso sa ko. Wala nga salamat kaayo no. Katong imong giingon ako sir nga bahay ning TV ordinance. Palihog tigay ko og walang mga usay buhaton ato. Ako na mo balay-balay. Just give me the data so sa ano. Then salamat kayo sa mga bisita ma'am sa tiniid senyorita. Tiniid senyorita, I love you so. Tiniid pregnancy. O tingali is assured na karong Martes ako kuting kayo ang tramo din sa makatamang ang atong gobyerno di magaling masulbad kabili maibhan kay diso kayo na barag na alarma ko ning dipolog so namili mo ang Ginoo ko unsa naman yung dipolog. Thank you kayo very much sa atong Manila o may buntag. Thank you so much, no? Mao kato ang ato ang August 6 nga edition sa Kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Silbert Atletico Nuduyano, nga may nagdala sa ato ang live streaming, www.imandipolog.tv.com. Click lang sa YouTube, na di ato ang Kapihan sa Dipolog every week, no? Posted, uploaded. And of course, atong Facebook, like lang mo sa atong Facebook page sa Kapihan sa Dipolog. Thank you so much nga to contact Silumba. Simultaneous broadcast sa DXDR 981 AM o yung naman sa IFM 94.1 dito sa istasyon. Tuwa si Danny Luod, si Mardy Libres, Roger Monera, o yung naman ang atong station manager nga si Edgar Dagomo. Sa atong mga bisita, Ma'am Evelyn Luna sa College of Nursing, ABC, din, and of course si Sir Lester Abog sa PHO DOH o ingon man si Ma'am Elena Daarol sa PHO at ang mga panelists si Sir Robert Pinsoy, si Edgar Soronda o si Attorney Ruben Ligorio. Kini si Edward Pahimpito mo yung kaninyo. To God be all the glory. Daghang kay salamat Lord sa gift of life namong tanan. O happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away.